Hello guys, welcome to my channel. So madaling araw na dito, no, 12:30 ng Sunday. Okay, midnight na dito. Hindi pa ako natutulog. So, may pinuntahan kami sa downtown Houston. Nanood ng concert si Mrs. sa kanyang kaibigan niya. And pag uwi ko dito, bukas ko sa computer, ito bumungad sa akin. Napasigaw talaga ako. Sabi ko, what? No, anyway, kahit hindi natin ka-close tong si Congressman Acop, ano yan ibig sabihin, role player yan sa mga recent events. Okay? Anong recent events? Yan siya na, nagmi-midnights na ako. Yung investigasyon sa committee ni Congressman Dan Fernandez at that time. Hindi na siya congressman ngayon no? Isa sa defender ng vax, pusher ng vax. And I think may hospital do Kaya ang tawag doon, may pinoprotektahan siya, no? May hospital sila Okay? So, to cut the long story short, hindi siya naniniwala na nagkukos ng sudden death ang Bechin o ang Vax. Vax na yan. Okay? Hindi siya naniniwala. And then, I found out namatay na din pala asawa niya base sa comments. No? Basahin natin. Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop died on Saturday evening. So, a few hours ago lang siguro. According to police, the report said it was around 10:12 p.m. when Acop was found lying on the floor by his youngest child. So, died suddenly to. Died suddenly. Okay? Youngest child. Doktor din ang anak. Okay, Dr. Carla Marie Acop and his security aide, Patrol Frank Luis Pastrana, after the lawmaker's nurse rang the doorbell from the lawmaker's room. Okay? So, yun nga. Safe and effective. Yan, may hospital sila. Alam naman natin. Sorry to say, isa sa mga kumita, yung mga hospital, mapa Pilipinas o sa ibang bansa. Sa Amerika, may incentive ang hospital Pagka namatay sa sea, ang pasyente, may nakukuha from the national government. Tapos sa Pilipinas, ganun din naman, di ba? Naglabas kasi ng budget para dyan. Kaya, di ba, ultimo nasagasaan, naputulan ng kamay, sasabihin, ano po yan? Dahil sa letter C, yung sakit nyo. Para wala na kayong babayaran. Open secret na yan. Ang dami na nagre-report ng ganyan Kahit nasa gasaan, pusher ng Bechin dito ko nalaman na patay na rin pala asawa niya. Just like his wife, pati asawa niya, yun din ang kinamatay? Hindi. Ang kinamatay daw ng asawa niya ay complications daw sa COVID, according dito. Dati rin palang kongresista ang asawa. So, sila na. Yan. Sino nagsasalita? Dali. Dito may nagsasalita. Ayan. Si doktora daw. He said he and his wife nagka-COVID daw kasi sila and were admitted sa Cardinal Santos Medicine. He was discharged after being declared COVID-free, but his wife remained in the medical. His condition started to deteriorate while intubated. While intubated. Tandaan nyo yan. Represented organs failed one after the other. So, alam nyo ba dati may video na kumakalat? Nurse sa New York, umiiyak siya kasi sabi niya bakit daw ganun ang ginagawa sa mga COVID patient. Ini-intubate kahit hindi kailangan. And then later on, natitegi na. Dinilita nila yung video na yan. Ang hirap na hanapin. No?
So, and then later on, lumabas ng mga investigations ngayon na yung protocol sa mga COVID positive patient ay maling-mali. Lalo-lalo na yung intubation na yan. Nako, so biktima rin pala yung asawa niya. Ang problema, si Congressman Acop, imbes na magising, pinaglaban niya pa yan. Naalala ko talagang nakakainis nung panahon na naghihiring si sa hearing ni Congressman Dan Fernandez. Pinapasinungalingan niya yung mga sinisiwalat ng mga kasama natin na mga truthers. And then ngayon, the irony, na biktima siya ng died suddenly. No? Marami pa rin, hindi ko maintindihan marami pa rin tulog na, uy, bakit mo nasabi na yan, tungkol yan sa Bechin. Hindi ba coincidence? Hindi ba kayo nakakahalata? Parang mas madalas ngayon ng na bigla na lang natatagpo ang patay. So, kung panonoorin nyo kasi yung video sa Rumble na lang makikita maliliwanagan ang isip nyo kung bakit nangyayari to. Bakit died suddenly. Yun, i-type nyo sa Rumble, died suddenly. Okay? May napakahabang blood clot na nakikita yung mga embalsamador na hindi nila ma-define, ngayon lang din nila nakikita yun na rubbery substance. So, naalala ko nung nagsisimula yan, na, blood clot ang result. Kala ko dati kayang tunawin ng aspirin Parang ko, kung rubbery, hindi yan kayang kasi artificial Hindi kayang tunawin ng aspirin. No? So, basahin pa natin yung ibang comments. Sabi ni Jade Mariel, Final Destination Flood Control Edition, who's next? Nagsisimula na yung mga politiko natin, no? Who's next in line? Yun ang wish ni Miss Cara Daming ng mga kurakot, di ba? Mawala yung mga kurakot. Okay, he had cardiac arrest o heart attack. Obviously, ang tanong bakit? Thank you for your service. Madam Cara David scores again. Abante naman daw next. Imbis maawa, mas matimbang yung inis at asar. Quadcom, most admired daw sa Quadcom talaga. Isa si Acop sa pumirma para sa laulain ng pera ng PhilHealth. Talaga? Hindi ko alam yun Okay, kita nyo? Karma is real. Talaga, isa siya sa pumirma. Okay. Condolence, ang lakas naman ng prayers ni Cara David. The power of prayers indeed. Yun ang birthday wish niya, natupad na. Justice for the Filipinos. Good luck, go to hell. Sabi niya, Jaguar. I am distressed by the people who are laughing and celebrating about the death of a certain, although I did not concur with him on political style. I am extending my condolence. Condolence naman talaga. It's just that napaka-ironic kasi yung mga taong nagde-deny na bakuna ang cause ng died suddenly. Ngayon, biktima ng died suddenly. Di ba napaka-ironic yon? Yung mga promotor or pusher ng vax, di ba napaka-ironic na isa-isang naglalaglagan? And then, meron pa nga study ngayon na yung mga walang vaccine mas healthy compared sa mga may vaccine. Hanapin nyo yun. Sinosuppress na media yun. Lalo na, wag yun ang expect sa GMA7 tsaka ABS-CBN, no? Hindi nila i-report yun. Kasi gusto nga nilang magpaano kayo protektado, di ba? Parang Agenda 2030 yata nila yan, yung depopulation. Good for him. Daming galit sa kanya. A big loss to the country. Okay, RIP, Sir Congressman. Pagbangang admin, walang kinalaman naman to. Si Jem,
Pag mga admin, maraming mamamatis ko naman. Very sad news. Dedo na ang buhaya. Kurap yan, sabi ni while we disapprove of his performance, ay nako. That's why they call the Great Escape. Dahan-dahan kinukuha ang mga bayaran at korap sa government. Karma is real. Huh? Kanina nga lang may pinakita ako sa misis ko yung pinost ko dito na yung nanay niya. Ayaw aminin na hindi yun ang dahilan, pero kabata-bata. Ang daming pati mga bata, daming natitegi eh. Sana ba yun? Kanina lang eh. Ayun heart damage. So, ayan na, hanapin nyo na lang. Sinosuppress ng media yan. Ayaw kasi ng media na malaman nyo eh. Bakit? Kasi hindi na kayo pipila. Pag alam nyo nagkukos ng heart damage, pipila ba kayo? O, kita nyo ito. Newsweek ha. Newsweek to. Nung August 25, 2021, it's time daw to make an end-of-life plan. Parang gusto malapit na kayo mategi. Tapos ngayon, June 27, 2025, ano to? COVID-19, heart rate, warning update, FDA mismo. So, yan mismo. So, yung sinasabi yung conspiracy or ang tawag doon? Yan, conspiracy nga, inintay nyo lang, dumating na din. Ayan, lumalabas na. Meron lang 4 years na pagitan, 2021, 2025. Same Newsweek. Sila mismo, pero nung una, nananakot sila, end of year plan, matitegi na daw yung mga walang betchin. Walang bakuna, matitegi na daw. Meron akong gusto ipakita sa inyo. Scientists at Stanford discovers deadly heart damage talaga. Meron akong gusto ipakita. Ito si Lola, yung unang binakunahan. Tignan nyo yung kamay. Yan daw yung simbolo ng mga sasabihin natin? Illuminati. Yan ang simbolo nila. Coincidence ba na nag-symbol siya ng ganyan? Oo nga, itong tanong. Kung hindi pa rin kayo naniniwala sa akin, bakit yung vaccines free? Pero yung mga inhaler, yung talagang nagsisave ng buhay, insulin, EpiPen, napakamahal. Bakit? Bakit free? So, 'di ba? May kapalit 'yan. Meron 'yan dahilan. So, sabi nga yung mouse, hindi raw maintindihan hindi pa rin magets ng mouse bakit free yung cheese. Sa rat trap. Ay, nako. Ay, mag-iba tayong topic ng sa flu, no? Never ending narrative. Anyway, meron ito nakakaawa to, no? Wala daw proof, pero kita nyo naman. 'Di ba? Nanay pa tuwan-tuwa. Tapos nategi. Walang ebidensya. Bakit ganun? Kung sino may mga betchin, yun yung nadadali, 'di ba? I-type nyo lang si Congressman Acop niya. Nasa YouTube pa naman yung mga hearing niya nandun sa Quadcop. Palagi yan laman ng ng mga hearings, no? Magaling naman talaga siya mag-litigate. Lawyer yan, tapos dati pang police. Magaling siya mag-question. Ginisa daw ang PNP, no? Alam mo ba nung nando kami sa Pilipinas, 'di ba, nung June, July, may pinupush nga kaming amendment sa RA 10591 para gumanda yung gun law sa Pilipinas. Tanggalin na yung mga walang kwentang provision. Ito si Congressman Acop ang number 1 kumukontra sa amin regarding sa ballistic testing. Okay? Sana tanggalin na yung ballistic testing. Ayaw niya. Kaya hindi natanggal, no? Sana dagdag bawas yon sa proseso para magmay-ari ka ng barel. Bawas din sa gastos. Kasi kailangan ng pera para magpa-ballistic ka, no? And alam nyo ba, yung kunyari, yung gobyerno o order ng barel para sa military,
Binabalistic test pa, hindi ko alam bakit. Para bang pinaghihinalaan pa nila yung military na gagawa ng masama, no? Pero in reality, hindi na ginagamit ang ballistic testing kasi nga hindi na siya reliable. Ang grooves kasi, ang rifling napupudpud yan in the future. So, pag binalistic testing yan ng binili mo brand new, 10 years from now, iba na ang result niyan. No? So, anyway, yun pa. Pero may positive din naman siyang ginawa. Ginisa niya rin yung PNP no na sumusobra na daw sa ultra-virus na sumusobra na sa kanilang kapangyarihan. Okay? Hindi inimplement yung amnesty, hindi basta. So ginisa niya rin naman, no? So anong masasabi ko regarding sa pagkamatay ni Congressman Acop? Syempre, 'di ba, namatay yung tao eh. Condolence pa rin. Hindi tayo katulad ng iba na natatawa, natutuwa. It's just that ang pino-point out ko is yung irony na pinagtatakpan niya dati na ayaw niyang aminin na nagkukos ng blood clots, ng sudden death, ano pa ba? Yung Bechin na siya noon, proponent siya ng vaccine. Proponent siya ng vaccine. Ngayon, ito isang bakunadong tao na may ospital na syempre naikinabang din sa bakuna, na biktima ng sarili niyang pinaglalaban. So, tanongin niyo ako, meron ka ba ebidensya? Napaka-coincidental naman kung sino pa yung mga bakunado, sila yung mga namamatay. Pero yung mga yung mga walang bakuna, healthy individuals. And, eto na lang, kung at this point, December 2025, di pa rin kayo naniniwala. Tanungin niyo yung sarili niyo, na-isolate na ba yung COVID virus? Na-isolate na ba? Ano ibig ko sabihin? Kasi, ang definition kasi ng vaccine is ang ini-inject sa'yo, live attenuated. Yung pinahina na virus, pinahina lang. Kumuha sila ng virus, pinahina nila, tapos in-inject sa'yo para madaling talunin ng immune system mo, mag-produce ka ng mga panlaban dyan. Yun ang vaccination. Pero bakit spike protein? Nung isang araw, iniisip ko yan eh. Hanggang ngayon, spike protein pa rin ang ini-inject nila. Kasi 'di ba ang palusot nila nung una, emergency to nangangamatayan na yung mga tao sa COVID emergency. Okay, sige, emergency. Nung natapos na emergency, bakit spike protein pa rin? Wala silang maiproduce na COVID virus talaga. 'Di ba? Spike protein pa rin ang ini-inject. Doon ngayon, 'yun ang naging obvious na. Obvious na 'yun na gumawa sila ng kwento para takutin ka at para malagyan ka ng spike protein sa katawan. Obvious na 'yon. 'Di ba? Kaya ang hindi ko maintindihan talaga yung ibang tao, lalo na yung mga nakapag-aral, katulad nung kaklase ko na nurse din, nasa Canada, na ipagdebate siya sa akin sa internet sa a long time ago. Sabi niya, ano daw ang resource, source ko. Sabi ko, ano ba definition ng vaccine? Tapos nag-quote ako sa kanya ng vaccine from Google. Sabi niya, Google pa lang source mo eh. Hindi, ano ba naman ang definition? General naman talaga definition. And naalala nyo ba, panahon ng COVID, iniba nila yung definition ng vaccine? Bakit nila iniba? Para mag-fit sa narrative. Pero talaga, nung nag-aaral ako, dapat hanggang ngayon, live attenuated virus yan. No? Yun ang purpose talaga ng bakit spike protein? Nobody questioned the spike protein kasi nga emergency. Tapos na yung emergency. Bakit pumapayag pa rin kayo? Hindi pa rin kayo naniniwala. Anyway, it's up to you. No? I don't wish anybody harm or bad events na mangyari sa kanila, pero obviously naglalaglagan na nagda-died suddenly na yung mga tao eh. And sabi nga ng mga conspiracy theorists, tinatawag yung conspiracy theorists hindi kaya harvest season na? So, yun na nga, mag-ingat na lang kayo. If ever na meron kayong
protektado at gusto nyong malaman siguro paano malampasan yan at hindi kayo matulad sa mga yan katulad ni Congressman Acop, comment down below. Pero kung ayaw nyo pa rin maniwala, more power. See you next time. Bye.